Kayang wasakin ng Pinoy ang The Monster ng Japan. Maraming Pinoy ang umaasa at naghahangad ng isang upset fight para kay Marlon Tapales. At isa na ako dun, ngunit ano nga bang basihan upang manalo ang Pinoy? Isa-isahin natin yan sa pagpapatuloy ng ating video. Ngunit bago tayo mag-start, kung kadadaan mo pa lang dito sa ating channel, ay baka pwede mo naman ako iwanan ng isang subscribe upang mabilis kang makabalik sa ating mga talakayan. Si Marlon Tapales ay meron ng 40 na laban, 37 dito ay panalo, 11 ang knockout at 3 pa lamang ang talo. Lumaban ito sa 5 division mula light flyweight hanggang sa bantamweight division at sa kasalukuyan ito ay nasa super bantamweight division. Sinilang noong March 23, 1992, si Marlon Tapales ay may kasalukuyang edad na 31 at nagumpisa itong maging profesional na boksidor noong 2008 at sa unang laban nito ay bagungot kagad ang inabot ng katunggali. Una itong nagkaroon ng title shot at nanalo noong 2013 kontra kay Frederick Rodriguez na kung saan pinaglabanan nila ang bakanting WBO Asia Pacific Bantamweight belt. Bagamat unanimous decision lamang, nagawa naman itong umiscore ng knockdown sa round 6. Sa mga sumunod na taon, matagumpay nitong nadepensahan ang kanyang titulo kontra sa Aprikano na si Fadeli Majiha at sa isang Thailander na si Panya Utuk noong 2014 at 2016. Ngunit labis na nahirapan dito ang Pinoy. Muntik pa itong matalo sa Thailander nang bumagsak ang Pinoy ng 2 beses sa round 5. เรียนเชิญร่วมเททองหล่อหลวงพ่อเงินองค์ใหญ่ที่สุดในโลกที่การกุศลตอนนี้ครับลงไปแล้วเข้าใหญ่โอ้โหล็อกเลยครับวินาทีทองครับวินาทีทองยาเพชร At ito lamang taon April 8, 2023, nakuha nito ang IBF at WBA Super Bantamweight Champion kontra kay Murodjon Akhmadiev matapos nitong manalo via split decision. Right now, whoa, he left himself open for that shot. But Tapales is having. There's a right hand. Clean right hook right there. Tapales could take a punch because that landed right on the chin. Good shot, yeah. Medallion. Yeah, I think that finally hurt. Nightmare. Well, he caught him. That was nearly a knockdown. That could have changed everything. Nice job by Tapales to stay on his feet and that Uppercut that lands for Tapales, but it's been MJ's round. And boy, did he need it. Akhmadiev dug down and he closed out like a champion. So it will go to the judges. For your winner by split decision, and the new WBA and IBF Super Bantamweight. Dahil dito, madaling naikasa ang laban kontra sa The Monster ng Japan na Oya Inoue sapagkat hawak din ng The Monster ang titulo sa WBC at WBO Super Bantamweight Division. Kung ako ang tatanungin, naniniwala ako na kayang talunin ng kababayan natin ang The Monster ng Japan sapagkat sa mga hindi po nakakaalam, dati nang dumarayo si Marlon Tapales sa bansang Japan upang makipagbakbakan. Sa katunayan, 5 bigating Japanese fighter na may mabibigat na record ang nakasagupa nito. 4 dito ay winasak via knockout. Kumbaga, kabisado na nito ang amoy ng mga Hapon. 赤いグローブ大森、どんな立ち上がりを見せるか。試合では日本タイトルの初防衛戦でした。その時の反省点をかなり上げていた大森なんですが、ここは試合開始30秒足らずでプロボクサー人生初のダウン。さらに2度3度とダウン。ここでも効いてると思ってますから。そして第2ラウンド。ここでも効いてると思ってますから。そして第2ラウンド。 Sa magaganap na laban, ang mananalo ay magmamay-ari ng 4 na major belts sa Super Bantamweight Division at magkakaroon ng titulo upang maging isang undisputed na kung ating matatandaan ay nag-iisang Pinoy pa lamang ang nakapagtala ng record ng pagiging isang undisputed sa kasaysayan ng boxing dito sa Pilipinas. At ito nga po ay si Gabriel Flash Ilorde. Kaya naman maraming Pinoy ang nakasuporta sa ating pambato na si Marlon Tapales.
Bagamat heavy underdog, sa aking palagay ay maaaring ma-upset ng Pinoy ang Hapon kung ang Pinoy ay magpo-focus sa mga ito. Ang isang boksingero na may mahusay na counterpunch ay maaaring samantalahin ang agresibong style ng The Monster sa pamamagitan ng maingat na pag-aabang dito kung kailan ito aatake ng kanyang mga power punches at mabilis at agarang pag-atake din dito. Kung matagumpay na may papatama ang counterpunch, maaaring magambala ang ritmo ng Hapon. Ang boksingero na may mahusay na footwork at magandang head movement ay magandang estratehiya para sa mga agresibong fighter na katulad ni Naoya. Mahihirapan ang Hapon na makapagpatama ng mabibilis na tira kung patuloy at mabilis na gagalaw sa palibot ng ring ang Pinoy. Dahil dito, maaaring maiwasan ng Pinoy ang mga power punches na bibitawan ng Hapon. Pagdating naman sa conditioning, si Naoya Inoue ay kilala sa pagiging agresibo at power puncher. Kung kayang patagalin ng Pinoy ang laban, malaking tsansa na makakuha ito ng upset knockout sa later rounds o di kaya isang decision sa 12 rounds na kung matatandaan ay muntik nang magawa ni Donaire noong unang sagupaan nila ni Inoue. Right hand, leverage full power in the right hand. The left eye of to swell a little, the punch lands. Pagdating naman sa game plan and strategy, kailangan planuhin ng kampo ng Pinoy ang diskarte na gagawin nila sa mismong laban at magkaroon dapat ng tinatawag na diversion plan o plan B sapagkat maaaring maiba ang galaw ng Hapon pagdating mismo ng laban at kinakailangan maging handa dito ang Pinoy. Maaaring nasa isip ng ibang Japanese fans na isipait lamang ito para sa kanilang kababayan. Subalit ang aking pananaw ay hindi ganito ang mindset ng The Monster sapagkat bukod sa 4 na major belt na nakataya ay kilala natin na hardworking at dedicated ang mga Hapon pagdating sa laban. Si The Monster Naoya Inoue ay talagang isang mahusay na mandirigma. Ngunit tulad ng sino mga atleta, hindi ito immortal at walang tiyak na estilo sa boxing ang garantisadong makakatalo dito. Gayunpaman, mayroong mga ilang diskarte na maaaring magbigay ng pahirap sa The Monster, katulad nga ito ng ating mga natalakay. Kung kayo ang tatanungin, Mang Brad, anong estratehiya ang sa tingin niyong maaaring gamitin ng Pilipino para matalo nito ang The Monster at makuha ng Pinoy sa ikalawang pagkakataon ang undisputed title? Kung nagustuhan mo naman ang ating video, baka pwede mo naman ako bigyan ng isang like, subscribe at mag-comment ka na rin dyan para naman patuloy pa kami makapaghatid ng ganitong uri ng mga talakayan. Maraming salamat po.